sa isang pamantasan na puno ng kasaysayan, kultura at mga kwento ng tagumpay. Isang simbolo ang namumukod-tangi. Dito sa Universidad ng Pilipinas, isang tanyag na institusyon na kinikilala bilang isa sa mga pinakaprestihiyosong pamantasan sa bansa, ay hindi lang mataas na kalidad ng edukasyon ang hinahandog, kundi pati na rin ng pagbibigay diin sa kritikal na pag-iisip at sa paghubog ng mga mag-aaral na may malasakit at dedikasyon sa paglilingkod sa bayan. At sa puso ng Quezon City, may isang simbolo ng tapang, dedikasyon, integridad at walang katapusang pagmamalasakit sa bayan. Welcome to the University of the Philippines, a place where every corner holds a story and every statue speaks of its own history. Samahan niyo kami sa isang makulay at masayang paglalakbay sa kasaysayan ng isang tanyag na simbolo ng Universidad ng Pilipinas, Diliman, ang Oblation! Ang oblation na nilikha ni Guillermo Tolentino ay isang estatwa ng isang tao na may mga kamay na nakataas, sumasalubong sa mga hamon ng buhay ng walang takot at buong tapang. Hindi ito isang karaniwang estatwa, ito ay isang simbolo para sa mga mag-aral, guro at lahat ng may malasakit sa bayan at sa lipunan. Tuklasin natin ang kwento sa likod ng oblation at kung paano ito naging sagisag ng tapang, pagkakaisa at pag-asa para sa bawat UP student. Tara, mga pag-asa ng bayan! As far as I know about the Oblast statue outside of UP Diliman, I know that it is a symbol of the hard work and resilience of all the UP students that has got or earned the privilege to be able to study in UP. Fortunately, I studied oblation po as part of my project during my arts classes. So I think I know a bit about po yung history, who made oblation, yung materials related to oblation, as well as yung history, knowing na oblation was not actually from UP Diliman, it actually came from UP Manila. So I think I'm a bit well-versed po in terms of history of oblation. Ginawa ko siya ng isang national artist, si Guillermo Tolentino. Tapos yung basis pa sa oblation is yung asawa ng pinsan niya and yung asawa ng pinsan niya and yung student. Yung isa pang knowledge about that, besides yung sinabi niya, is that yung original oblation daw is hindi yung nandito sa Diliman, nasa sa main library ng UP. And then, tawag dito, bawat niya may meaning, which is yung pinaka-stand niya may meaning yon, yung height din. Yung height niya, ang alam ko yung meaning nun is yung years ng Spanish colonization. And then, kagaya na sinabi niya, yung basis for the body proportion ni Oble is yung una yung pinsan asawa nung pinsan ni Guillermo Tolentino and also yung student niya. I think oblation can be considered a cultural icon kasi oblation for UP Diliman is basically a material proof of what UP stands for. It's for selflessness, and of course, as UP students, we study from the name itself, the University of the Philippines. We study for the betterment of the Philippines and the Filipino society. So, from the post of oblation itself, it signifies what we are meant to do and what the purpose of us studying at this university really was. Tinuro sa amin nung arts prof namin, which is si Prof. Eloy Hernandez. Shout out. Tawag dito. Kasi tinuro niya sa amin yung pinaka-post, which is yung nakaganon and then nakatingin sa taas, which symbolizes yung offering oneself sa country. And it says a lot sa pagiging UP student since scholar ka ng bayan. You have to study not just thinking about yourself, but also thinking about the welfare ng country mo. Kasi nakikita yung scholars and mga iska as student leaders ng country rin. I'm only just learning about it for the first time, so I'm sure I'll discover more. But I think its position to
invite people in is a nice way to encourage people to value education as well, to be able to enjoy the benefits of that too. My perspective about the oblation is that there are so many superstitions, so many let's say mga paniniwala na nagsasurround around the oblation statue, and I don't think it's really a great thing to say that if you have a picture with the oblate statue that you won't be able to get into UP, because the oblation statue itself is a symbol of the resilience and the hard work that all of the UP students has put into getting themselves into University of the Philippines. So in my perspective, I think the oblate is one of the greatest forms of art to be displayed outside of UP campuses. Siguro, for others, it would be more of an eye-opener kung ano talaga purpose nila dito sa UP. Kasi, yung iba kasi, kaya sila pupunta dito kasi Dream University, kaya syempre, University of the Philippines. But then again, yun yung nagpaparemind sa atin, yung oblation na we're not just here because of our own benefit. We are also here para sa benefit ng buong country since sabi nga na future leaders daw yung scholars and mga iska ng bayan. Thank you po. Thank you. Ang bawat sulok ng universidad ay nababalot ng kwento. Katulad na lamang ng oblation. Hindi lang siya hamak na estruktura sa harapan ng sintang paaralan. Ngunit para sa mga scholar ng bayan, estudyante, at mga tao sa labas ng universidad, ito ay sumisimbolo sa kung ano ba dapat ang pinaglalaban ng kabataan at taong bayan. Isang sining na patuloy na nagpapaalala sa atin, lagit lagi para sa bayan, hindi para sa sarili lamang. Hanggang sa muling paglalakbay, mga pag-asa ng bayan. Sa bawat hakbang ng bawat scholar, patuloy na sumasalamin ang diwa ng oblation, ang di mabilang na alay para sa bayan, at ang walang katapusang pag-asa para sa bukas. Hanggang sa muli mga pag-asa ng bayan, patuloy ang laban, patuloy ang alay. Oblation ang puso ng Quezon! Kay bilis ng sandali. Ang ganda ano yan? O kay tagal din kita hinahal. O kay tagal